mabuti na lamang. Magdiwang na tayo. Sos, tumo ibara, padre! May maghinay-hinay. Halik na ipagmalaki. Pagkat may alam ka ni, ako'y nga pa rin. Ito na ang aking kailangan. Hinihintay namin kayo. Kabataan. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit hibaga ng takbo ng vapor? Doña, tayo tatama sa palayan na yan kung ating bibilisan. Vamos Esperada, wala kasi magandang lawa dito sa Las Filipinas. La pobre de los indios. Simpleng problema lang yan. Umukay ng isang malalim na kanal sa Maynila. Magbukas ng bagong ilog at tabunan ang ilog Pasig. Tiyak na mapapaiklit, mapapabilis ang ating paglalakbay. Aba, di na mapaminsala ang iyong panukala. Saan ka kukuha ng salaping ipababayad sa manggagawa? Huwag mong dilimahin ito, Don Castillo. Pagtrabahuin natin ang mga bilanggo at huwag na silang bayaran. Kung sila may kukulangin, ay sapilit na nating pagawin ng taong bayan at huwag na rin silang bayaran. Sa ganitong paraan na buo ang mga piramide sa Ehipto. Magdududot lamang yan ng himagsikan at kaguluhan. Himagsikan? Naghimagsik na ba ang mga taga-Ehipto kahit minsan? Aba, ilang beses nung naghimagsik ang mga mamamayan dito dahil sa sapilitang pagtatrabaho. Ang panahong tinutukoy ninyo ay nakalipas na. Hindi na muli maghihimagsik ang bayang ito. At kayo, Padre Salvi, anong gagawin ninyong mga praile kung maghihimagsik ang bayang ito? Amerikanong mulato, walang galang. Siguradong hindi matutuloy ang akademya. Sa katuparan po ito, Kapitan Basilio. Hinihintay na lang namin ang pahintulot ng mga nasitas. Sasalungating niya ni Padre Sibila. Hayaan nyo salungatin. Kaya nga't nandito sa vapor upang makipagkita sa General sa Los Baños. Sa bagay, magandang mungkahi yan para makita ko paano tayo magtatakbo ng paurong. Oh, Ginoong Simon! O, mauna na ako sa inyo ha. Ito nga pala yung kaibigan kong si Isagani. Kumusta ang lalawigan ninyo? Bakit? Di po pa kayo familiar sa lugar na ito? Balita ko nga hindi kayo makabili ng mga alas dahil sa kalitaan. Ay, totoo. Hindi ho kami pumipili sapagkat hindi naman namin kailangan. Hindi naman masama ang aking ibig sabihin. Halika't ako yung inyong sumahang uminom ng serbesa. Di po kami umiinom. Hindi umiinom. Pero ayon kay Padre Camora, masama ang sobra-sobrang pag-inom ng tubig. Sabihin ninyo sa kanya na ang tubig ay matamis at maaaring inumin. Nilulunod ito ang alak o serbesa at pinapatay ang apoy. Kapag pinainitan ng tubig, ito ay nagiging singaw. Kapag inambala naman, nagiging dagat na minsan nagwasak sa sangkatauhan at pimbala sa buong mundo. Ganun ba? Sige, mauna na ako. Tila hindi maganda ang kutob ko sa Simon na yan. Siya ang tagapayo ng Kapitan General. Pinupuri kapag nakaharap, ngunit kapag nakatalikod, minumura naman. Kapitan, di ba dito sa lawang ito pinatay yung Ibarra? Ibarra ba yan? Oo nga, Kapitan. Saan banda iyon? Baka nag-iwan pa ng bakas ang katawan niyan. Tumingin kayo ron. Nakakilabot naman. Ano nga ulit Ayoko kinamatay pumunta mo? dyan.
Ginoong Simon? Matutulungan ko po ba kayo, Ginoo? Ginoong Simon, ako po ito, si Basilio. 13 taon na nung pinautangan ninyo ko ng loob, Ginoo. Kaya't ikaliligaya ko na matulungan naman kita. Sino ba ako sa akala mo? Isang taong aking ginagalang at inakala ng lahat, maliban sa akin, napatay na. Hindi ko na ipapangako sa'yo na hindi kita papatayin sapagkat may alam kang lihim na maaari kong sagot. Oo, ako nga ang tinutukoy mo. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng kayamanan upang masunod ang aking layon. Ako, ang hukom na nais parusahan ng isang pamahalaan gamit ang sarili niyang kasamaan, maging pulaman ang lawa. Kabataan, nagnanais ng wikang Kastila. Para saan? Para magpatuloy na maging alipin at lalong hindi kayo magkaintindihan? Hindi po. Kailangan natin ng wikang Kastila nang mapalapit tayo sa pamahalaan na siyang mag-uugay sa mga pulo. Saan pagkakamali? Hindi nyo ba nais na lalo kayo maging alipin dahil pinapatay nyo ang wikang katutubo? Basilio, kapwa tayo sa katwiran at hindi tayo dapat laban. Sa halip, ay tulungan mo ako. Gamitin mo ang lakas mo sa kabataan. Yan ang dahilan kung bakit nais pa kitang mabuhay. Ginoo, isang karangalan ang pagtapatan ng inyong loob. Ngunit, hindi ko kayo matutulungan sapagkat nais ko lamang gamutin ang mga kababayan nating may sakit. Sa oras na magbago ng isipan ay puntahan mo ako sa aking tahanan sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso. Kaibigang Simon, nawala sa akin ng lahat. Lupa, pamilya, at kapayapaan. Ang baril na binigay mo ay naging sandata ko laban sa mga mapang-api. Ngunit, nais kong itanong, hanggang kailan tayo magbabayad ng dugo para sa hustisya? Nagtitiwala ako sa iyong mga plano. Ngunit, ang aking puso'y may alinlangan. Tayo'y magkasamang lumalaban at wala nang atrasan. May katarungan nawa sa ating laban. Kabesa Kasama ng nawa talis. sa ating laban. Besa Talis.
Sa wakas, nahanap ko na ang aking kailangan. Padre! Dahil lang ang pagpupuli gagawin sa gabi ay maaaring maging daan ng di magandang asal, gaya ng paaralan ng malolos. Ito ay nakakasira sa karangalan ng universidad. Masira di masira. Ang mga universidad ay mapipilitang sumang-ayon sa mga mag-aaral. At kung yan sinasabi mo ay may katotohanan, ay ano kung gayon ng universidad? Isa ba itong kapisanan na laban sa ating ikatututo? Mali ka nga, Ikaw yung mali! Ikaw yung mali! Masisira nga! Masisira ang karangalan ng universidad! Mali ka! Masisira nga! Magagaya tayo sa paaralan ng malolos! Mali ka! Ikaw yung mali! Hindi! Mali ka! Masisira yung karangalan ng universidad! Mali kayong lahat! Mga Ginoo, kayo maghinay-hinay. Ako ay hindi makaprily at batidin niyo ang aking simula ang makabago. Ngunit kailangan at pagsakayunan na kay Cesar ay para kay Cesar. Ang paaralan ng artis officios, ang mga prylyan nagtatago. Oo, ang aso manggugulay. Ngunit samantalang wala tayong nalalamang masamay, huwag tayong magkamalit sa panta sa kalayaan at sa pagsasarili ng pamahalaan. Ang liwanag ay nabamanaag na. Binuksan na ng Espanya ang silangan para sa Pilipinas. Nagbabago na ang panahon at umaayon na sa ating hinihingi at higit sa ating inakala. Pamahalaan ito ay humihina na at nararapat lamang palakasin at ipakita sa kanya ang ating pagtitubal. Naakala ko na ang pag-uusisig ang siyang nagwawagi at ang sanhi ng pagtawag ng pulong ni Makaraig ay upang ibalita ang ating tagumpay. Magdiwang na tayo, mga kaibigan. Tagumpay! Nakipagkita ako kay Padre Irene. Tila 1 linggo na nilang pinaglalaban kanila Padre Sibila, Padre Fernandez, Padre Salvi, ikalawang kabo at ang mag-aalahas ni Cebu. Ikinukubli na maalala ni Padre Irene na ang kataas-taasang paaralan ng primarya na iminungkahi sa labong iyon ang pagdesisyon tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila. Ngunit ang lupong ay matagal nang hindi kumikilos. Gayon din ang itinagon ni Padre Irene at iminungkahi na tayo ay kumilos na ngayon. Nasa sa kanya na ang sulatin at ipinangako ni Don Custodio na ito ay lulatasin ngayong buwan. Ginoong Pasta, O Isagani, ako'y naparito ukol sa aming panukalang pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Batid naming mga mag-aaral na sa iyo sumasangguni si Don Custodio sa mga bagay na pampolitika. Kaya naman kung lumapit siya sa iyo, kami ay umaasa na Sagani, masamang simula yan, masamang palagay. Mga bata pa kayo at walang alam ukol sa pagbabago. Mabuti pang ipaubayan ninyo yan sa pamahalaan. Hanggat maaari, harapin niyo na lamang ang panggagamot at huwag nang makialam sa bayan. Maaaring maalala niyo ako sa pagkakaroon ng uban. Tulad ito, at sasabihin may katugiran ang mga payo ko. kung magkakaroon man ako ng uban na walang nagawa para sa ating bayan, hindi ba't ikakaya ko yun sa halip na ipagmalaki? Ang buong katawan ay kinalatan ng lasong apyan. Bukas o sa makalawa ay maaaring pumanaw. Isang sulak ng kalooban ay maaari niya ikasawi. Sa loob ng 1 oras ay magsisimula ng himagsikan sa paghudyat ko. Basilio, ako'y naparito sa iyo upang ihandog ang 2 bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ang aking kamatayan o kinabukasan? Mamili ka! Ang masumisil sa iyo o yung bayang sinisinta. Mamili? Anong dapat kong gawin? Ibayin ninyo ang pintuan ng Santa Clara at kunin niyo roon ang isang taong patid niyong napakalaga sa akin.
Maria Clara? Si Maria Clara! Ibig ko siyang iligtas! Inangat ko ang himagsikan dahil alam ko na ito lamang mapagbubukas sa mga pintuan sa kumpento. Patawad. Ngunit kayo huli na. Huling-huli na. At bakit? Si Maria Clara ay patay na. Kasinungalingan! Buhay si Maria Clara! Nararapat mabuhay si Maria Clara! Ito bag na magdadahilan? Hindi siya mamamatay at ngayong gabi ay liligtas ko siya o bukas ay papanaw ka! Huminahon ka, Ginoo. Meron akong patunay. May ilang araw na dinapuan siya ng sakit at ako'y laging dumadalaw sa kumbento upang makibalita. Tingnan ninyo, narito ang liham ni Padre Salvi kay Padre Irene. Si Kapitan Tiago ay magdamag na nagdalamhati, hinahagkan at humihingi ng tawad sa larawan ng kanyang anak. Kaninang hapon po'y tinugtog ang agunyas para sa kanya. Patay na. Hindi ko man lang nasinayang muli. Namatay nang hindi ko man lang. Ako'y nababuhay na dahil sa kanya. Siya'y pangalan na nagtitiis. Ikaw ang una at huling pag-ibig ng buhay ko. Kay tagal mong naghintay, nandito ka na, aking habang buhay. Para sa pamahalaan at bayan, makikinabang na ang lahat, binamasama pa. Kung ang sikmurang busog ay nagpupuri sa Diyos, ang sikmurang gutom naman ay nagpupuri sa mga praile. Kampay. Ipapatapon at papatayin sa daan? Aba, nararapat iyon kay Basilio. Parusa ng Diyos. Mabuti na lamang at aking napaalis si Huli. Hindi ko na naising makagalitan ang mga praile, kaya siya'y aking pinilit na humanap ng salaping ipambabayad sa akin. Hermana Bali, masamang biro po iyan. Huli! Huli! Gising! Kaawa-awa Basilio ko. Wala man lang akong magawa sa kanyang sinapit. Gayong wala na rin si Kapitan Tiago na tumutulong sa kanya. Hindi man lang ako makailikot ng 30 piso upang mailigtas siya. Maliban na lang po si Padre Camora, ang kura. Huli, wala kang dapat ikatakot dahil kasama mo ako. Ngunit, kapwa natin batid na ang padre ay may pagnanasa sa mga kababaihan. Hindi ba'y payo ni Tandang Basyo Makunat na dapat lamang magtungo sa kumbento ang isang dalaga kahit lingid sa kalaman ng kanyang magulang upang magulat sa kura ng mga kaganapan sa tahanan? Batid kong alam mo ang kapalit
Hindi na ho, Padre. Sa iba na lamang pa ako hihingi ng tulong. Hindi ka aalis! Padre! Ayoko po! Itigil mo na lamang si Basilio. Pasasalamatan mo rin na amahan dahil sa akin. Mahal kong Basilio. Patawad kung hindi na kita mahihintay. Wala na akong natitirang lakas upang ipaglaban ang aking sarili. Naway matagpuan mo ang katarawang hindi ko na masisimulan. Mahal kong huli! Ginoo, ako'y nagkamali. Nais kong sumama sa inyong himagsikan. Kung gayon, tama ang iyong desisyon. Ginoo, ano ito? Nitro, gasolina, dinamita. Tama. Ang lamparang ito ay puno ng nitrogasoline. At pag ito ay naubos, lahat ng taong naroon ay sasabog. Ngunit bakit? Bakit? Dahil ang mga ganin nagtatago sa likod ng Diyos at ang silang pamahalaan ay madudurog lahat! Maririnig ito sa mga bayan, yungib at bundok. Ikaw ay mamumuna sa mga taong bayan at sa mga kasabi. Papunta sa bodega ni Quiroga para kunin ang mga sandata. Makakayanan mo itong gawin. Tama.
Di ba't si Paulita yun? Kawawa-awang Isagani. Diyos ko po. Ano kaya nangyari sa kanya? Wala para. Sa ganap na ikasyam ng gabi, ang lampara ay puputok. Okay, mauna na. Crisostomo Ibarra! Ibarra! Isang masamang biro! Ito ay ngalan ng isang taong matagal ng patay! El Fulvus Sterilio! Sagani! Huwag kang tumuloy! Bitawan mo ako. Nais ko siyang makita. Kahit sa uling pagkakataon na lamang. Ngunit tatahanan na yan sa sabo! Ano? Bitawan mo ako. Kung gayon ay matupad na ang itinadhana, Iyan nga. Iyan nga ang sulat kamay ni Ibarra. Ito ay masamang birong magdadala lamang ng kaguluhan. Sindihan na ang mitsa. Naghanap na ng Guardia Civil si Simon dahil siya ang nagantog ng lampo. Matapos ay nawala na lamang siya na parang bulag. Sayang, kung hindi dahil sa magnanakaw na yun, marami sana namatay. Kailan may ay hindi mabuting kumuha ng hindi sariling ari. Kung batid lamang nagmananakaw ang layunin at nakapag-isip muna siya, tiyak hindi niya gagawin yun. Kahit siya'y bayaran man, kahit ako, hindi ko gagawin yun. Ginoong Simon, bakit mo ito nagawa? Ang paghihirap ko ay patapos na.
mahuli. Hindi maaari. Mas nanaisin kong mamatay. May ninanais din ako na ipagtapat sa inyo. Ako si Crisostomo Ibarra. May ninanais din akong itanong sa taong tulad mo. May Diyos mo. Ang kanyang awa ay pantay para sa lahat. Ngunit, isa rin siyang Diyos na makatarungan. Kaya ang paglaban sa karahasan gamit ang karahasan ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Nasaan kayo? Ang mga kabataan na nagtataglay ng lakas ng buhay na tumakas sa aming ugat. Hinihintay namin kayo, kabataan. Naway itago ka ng kalikasan sa kailaliman. Kung sa banal na layon ay kakailanganin ka ng mga tao. Pahintulutan ka ng Diyos na makuha rito habang naririyan ka. Hindi ka mag-uudyok ng kasakiman. Dito, natutunan ko na tanungin natin ang sarili natin. Pag ba matanda na tayo at nilingon ang mga ginawa natin para sa bayan, masasabi ba nating may nagawa tayo para sa ating bayan? Salamat po. Ang lalim nun, Isagani. Congratulations. Nag-enjoy at natuto kami sa storytelling mo. Thank you po, Mr. Ibarra. Tagumpay at kahulugan ng pagiging tao sa mundo. Kahulugan, ikaw at ako ay mga mandirigma. Ikaw at ako lalaban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan. Naniniwala magkakaisa, lalaban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan. Matapang, walang uurungang daanan, harangan, man di bibitawan, hawakan mo lamang. Nagulat. Ikaw ba naman eh, kaya mo bang pasabugin ng ganung karaming tao, di ba? Ano? Naangasan ako sa kanya kasi bagong salita lang ako tapos pamatahin niya ako na gano'n. Tsaka pinakilala ko ng maayos ng kaibigan ko tapos mamatahin niya ako. Mga tao yung mga hayop ngayon. Eh, kasi pinagtulungan nila ako. Nakaramdam ako ng grabing galit at inis. Yung shota ko, ano ito na ginawa? Paghihigan ito. Venus, Manito, Velas. Ano ko lang kung tama to. Pero shota ko yun. Bawal, hindi sa atin yan. Ano ko lang actually, nakatulog ko lang. Sa tingin ko nakikibagay lang siya pero alam naman yung pinang ayan. Di ba kayo po yung kinasal? Kanina lang. Para akong mayor, ganun-ganun pa ako. Eh, yung kasal po ni Paulita, ano po masasabi niyo doon? Yes. Sit down. Hi, Pekson. Nila? Naiinis ako. Bakit? Kasi nagtutulungan ako eh. Isa lang ako. Kamusta po, Kapitan? Ayos naman ako eh. May beef ba kayo ni Doña Victorina? Anong beef? Ito ba yung parang karne?
So, anak ko, Donna Victorina, kung ano yung tutukoy niyo ron? Eh, nasa lawa naman kami, nasa ilog kami. Hindi naman pwede pabilisan ng barko na yun. Opo. Diba kasi matama kami sa mga palayan, hindi ba? Binabala ko siyang itapon na lang sa ilog. Bakit po kayo palagi naka-shades? Wala akong shades ngayon. Bakit po sa iba? Kahit gabi po naka-shades kayo. Ano po yung trip niyo? Ba't nagpapala po kayo ng gabi? Ano ba yun? Suicidal po ba kayo? Hindi Eh bakit po nung sa last chapter? Pa-arte-arte po kayo, minum kayo ng... Kasi yung mahuli ako eh. Ay, yun lang. Yun lang po yung reason kaya nang pakamatay kayo. Ayokong mahuli ng mga watches. Since mga pare. Dito na unti lang tayo. Babaeng malulog, tinitirahan lang Umiiyak na kasi. Dalawang taon na tayo ganito dito. Documentary, guys! Stay kayo dito! Hi! Documentary yan. Ay, follow mo nga. Pinapaiyak ko si Ashley, ha? Niyak ko talaga yan. Ay, hi kayo! Hi kayo sa camera! Gago na rin nagkitawakan lang. Papa, may sabang makeup ah. Wow! Wow naman si Salas, oh! Sarap buhay ah! Pil-na-pilang bahay. Higa ka dyan ah. O ba't naiya ka bigla? Higa ka lang. Ano ninyo? Tawag ka. Uwian na. Ay na mo ah. Uwian na. Maido. Something takes over me. Putangin na mo. Simone! Painom mo ako, Charles. Wala na laman yan, te? Sino pa may tubig? Go! Ay, wala pa. Siyang magpapa-utang. Utang na kasi. Putang inaw! Sabang tumitik. Oy! Tingin na!